won't let that bastard get near you again. Never. May riing sabi ni Light at inagod ang likod ni Sarah. Pero paano sa Angel? Sinasaktan din niya ang bata. Kahit ang liit-liit pa at walang malay. Kapag naliligo ang bata sa kwarto ko ay kinakaladkad niya itong palabas. Gusto ng bata sa akin dahil ako lang daw nagmamahal sa kanya. Tapos pag nagpumilit ang bata, sasampalin din niya. Baka kung anong gawin niya sa kanya pag hindi ako umuwi. Nagugulo ang sabi ni Sarah. Kukunin natin siya. Huwag kang mag-alala. Alon ni Light sa mahal niyang umiiyak. Thank you. Thank you. Nabibiglang sambit ni Sarah dahil sa tuwa. Ay isang mabilis na halik sa labi ang kanyang naigawad kay Light. Nagulat ang binata sa ginawa niya at nagkatitigan sila. Sinapon ng dalawang kamay ni Light ang pisngi ni Sarah o Ashley at buong pusong hinalikan ng babae. Sasama ka na sa akin ha? Malambing na tanong ni Light kay Sarah. Isang tango ang sagot niya kay Light. And you're not Sarah but Ashley. Remember that, okay? Muling sambit ni Light sa babae. Isang tango lang ulit ang isnagot nito sa kanya pero may kasama ng ngiti. But you know what? Tila may naisip na kalukuhan na sabi ni Light. Ano yun? Kinakabahang sagot ni Ashley. There's something in Ashley that I don't think that others have. Nakangiting sabi ni Light at tinagod ng palad ang binti ni Ashley sa may bandang laylayan ng damit ng babae. Kasabay sa pag-angat ng kamay niya ay ang pag-angat ng dulo ng bestida nito. Teka, anong ginagawa mo? Tanong niya sa ginagawa ni Light sa kanya. Kinakabahan siya pero tila ayaw din naman niyang tumigil ito. I just want to see something that I haven't seen for more than 1 year now at ngayon ko lang ulit makikita. Nakangising sabi ni Light. Ha? Takang tanong niya kay Light. Ganoon na lang ang gulat niya nang ihiga siya ni Light sa kama. Lalo na nang itinaas ni Light hanggang sa bandang tiyan niya ang laylay ng bestida niya. Kung kaya't nakikita na nito ang kanyang panloob sa ibaba. Teka, ano ba talagang gagawin mo? Kinakabahang sabi niya kay Light. Told you, I just want to check something. Trust me, we won't do it here. Kung ano man yung iniisip mo. I want to do it in a special place, not on a cheap place like this. Nakangising sabi ni Light pero biglang nawala ang ngiti at napalitan ng kaba ng dahan-dahang paghiwalay ng binti ng babae na tila sinilip ang isang jackpot sa loto upang malaman kung nanalo siya. Napapikit pa siya at tila iniiwasang masaktan pag hindi makita ang kanyang hinahanap doon. Parang kang baliw. May gusto kang tingnan pero nakapikit ka. Sira ulo ka ba? Natatawang sabi sa kanya ni Ashley. Napatingala si Light sa mukha ni Ashley. Sira ulo talaga ako, lalo na pagdating sa kama. Nawala ang tawa ni Ashley at biglang pinagpawisan sa sinabi ni Light sa kanya. Natawa naman si Light sa nakitang reaksyon ng babae pero ang tawa rin niya ay nawala nang muling matuon sa pagitan ng hita ng babae. Dahan-dahan niyang hinawakan ng singit ng babae at tila may hinahanap at jackpot. Nanlaki ang mata ni Light na tila natutuwa pero napalitan ng galit nang may biglang maalala. Napatayo siyang bigla at pinagbabalibag lahat ng mahawakan. Wala siyang paki basta't galit siya dahil ang hinahanap niya sa singit ng babae ay nahanap niya doon. Isang maliit na balat na hugis puso. Kahit sabihing may kakambal ito ay hindi naman maaring pareho silang may ganoon. Ang nakita niya ay katulad ng nakita niya sa dalaga nang sinubukan niya itong landiin 1 taon na ang nakararaan. Ito ang tanda ng dalaga na hindi niya makakalimutan kahit kailan. Demonyo ka, Lander. Ikaw nga ang kumuha sa kanya. Magbabayad ka sa akin, lalaki ka. Umanda ka sa ganti ko. Nanggigigil na sabi ni Light. Isang yakap mula sa likod niya ang nagpatigil sa kanya. Tama na. Tama na. Iyak ni Ashley. Now, I'm pretty sure that it's really you, mine. It's you. Kailangan ko matuklasan kung anong ginagawa niya para makalimot ka at pag natuklasan ko iyon, mismong sa kanya ko gagamitin at gagawin siyang parang aso. Nanggigigil na sabi pa rin ni Light. Tama na. Uwi na tayo. Lambing ni Ashley habang umiiyak. Yes,
But we have to finish that 5-hour time. Pag pinapili ka, dapat syempre ako ang piliin mo. Malambing na sambit ni Light dito. Syempre, basta sa Angel huwag mong kalilimutan ha. Sambit ni Sarah, Ashley pala. Yes, in our rules, kapag pumili ang babaeng sumama sa ipinara sa kanya ay maaari siyang pumiling kumuha sa mga anak niya. Since nag-iisa si Angel, ay automatic na makukuha mo siya. Paliwanag ni Light dito. Salamat. Sambit ni Ashley at niyakap na mahigpit si Light. Huwag kang magpasalamat. Kasalanan ko din. Kung hindi ba naman ako tangang hinayaan kang mag-isang magtungo sa CR, hindi sana dito tayo nagkahiwalay. Malungkot na paliwanag ni Light. Wala kang kasalanan. Hindi mo gusto nangyari dahil iisa lang ang may sala ng lahat ng ito. Si Lander. Sambit ni Ashley habang umiiyak. Niyakap siya ng mahigpit ni Light. Isang ungol ang naririnig mula sa kabilang kwarto. Ano yun? Nalalaking mata na sabi ni Ashley. Napangisi si Light. Yun ang unang pares na nabunot kanina. Don't mind them. Isang bayaring babae lang niya na pinagpanggap na asawa ng isang miyembro. Hindi kami ganoong kabobo para ipagsapalaran ng aming mahal sa buhay. I need to do something to stop this kind of crazy event. Tali na sambit ni Light. Lalong lumalakas ang ungo lalo na ng babae kaya lalong nanlaki ang mata ni Ashley. Tinakpan ni Light ang tenga ni Ashley habang naghahanap ng headset. Nang makahanap ay sinalpak agad ito sa tenga ni Ashley at hinayaang makatulog ang babae. Mamaya ang totoong gera. Pag lumabas kami dito at hindi na sumama pa sa kanya. Sa Ashley. Patayin muna ako ni Lander bago niya makuha si Ashley sa akin. Tiimbagang nasabi ni Light. Isang tawag ang natanggap niya mula sa ama. Hello, Dad. Sagot ni Light. Kumusta ang event, boss? Masaya ba, boss? May diing pagkakasabi ni Light at halatang galit dahil ngayon lang nalamang sumali sa ganitong grupo si Light. Kahit pinagsabihan niya itong huwag sasali sa kahit anong grupo dahil ayaw niyang may mapahamak sa kanyang mga anak. Dad, please, let me explain. Magkukwit na rin naman ako eh. But what important is, nakuha ko na si Ashley. Paliwanag niya sa ama. Hindi ka marunong makinig, Light. Manda ka sa akin pag uwi mo. Nagmarunong ka na naman. Alam mo bang gulo yung pinasok mo? At yung mga pinagagagawa mo? We told you that ginagawa na namin ng mga tamang paraan pero pinairal mo na naman yung katigasan ng ulo mo. Umanda ka talaga sa akin, bata ka. Galit na sabi ni Reggie at pinatay ang tawag. Dad! Dad, wait! Kinakabahang sabi ni Light. Alam niyang may kasalanan siya kaya't galit ang ama. Alam niyang concern ito sa kanya bilang anak. Natapos ang oras nila at tinawag na sila para lumabas na ng kwarto. Paglabas nila ay sandamukal ng baril ang nakatutok kay Light. Mula sa kumpol ng may mga hawak ng baril ay lumitaw si Lander na nakangisi. Akin ang babaeng yan. Nakangisi at maotoridad na sabi niya kay Light. Lumingon si Light para humingi ng tulong sa mga kamiyembro pero natutukan na rin ang mga ito ng mga bataan at miyembro ni Lander. Pero ang ipinagtataka ay hindi niya makita si Simon. Mamamatay muna ako bago mo siya makuha. Mariing sabi ni Light at hindi binibitawan ang pagkakahawak sa kamay ni Ashley. As you wish. Nakangising sabi ni Lander at itinutok ang baril sa tapat ng ulo ni Light. Ngumisi si Lander at makalipas ang ilang segundo, ang maririnig mo lamang ay isang alingaw-ngaw ng putok na baril at ang pagtili ni Ashley. Kasunod ng pagputok ng baril ay siyang pagtumba ng isang tauhan ni Lander na siyang nasa tabi ng lalaki. Ganoon na lamang ang tili ni Ashley sa nasaksihan at maya-maya pa ay isang putok ulit ang umalingaw-ngaw na siyang tumama sa kanang kamay ni Lander kung saan niya hawak-hawak ang kanyang baril. Kaya naman nabitawan niya ito. Paglingon niya ay nakita ang nakangising si Simon na tila nangaasar na kumindad pa ito kila Light. At mula sa likuran ni Simon ay lumitaw sila Liam. Pati na rin si Aris. Sumanya si Liam kay Light na tuluyan na nito si Lander. Agad na balik sa kanyang sarili si Light at dinamba si Lander. Sununtok niya ito sa muka habang ang mga taong tinawag ni Simon ay nakipambubuno na sa mga tauhan at miyembro ni Lander.
Nanggigigil na pinagsusuntok ni Light si Lander at lahat ng galit niya dito inilabas niya ng mga oras na iyon. Tama na yan at baka makapatay ka. Awat sa kanya ni Ashley habang umiiyak. Inaawat nito si Light, hindi dahil naawa ito kay Lander kundi natatakot siyang baka maging kriminal ito at makulong at hindi ito tuluyang makapiling muli. Yun ang mga tumatakbo sa kaisipan ni Ashley ng mga panahong iyon. Wala pang balak tumigil si Light nang maramdamang may malamig na bagay sa kanyang sentido. Paglingon ay ang isa pala sa mga kasama ni Lander. Ito, masamang nakatingin ang lalaki kay Light. Ibaba mo yung baril mo at alisin sa pagkakatutok sa anak ko. Sigaw ni Liam na bagong dating at natunghayan nito ang pangyayari at tinutukan din ang lalaki na may tutok na baril kay Light. Sige, pero sa isang kondisyon. Hayaan niyo kami makaalis ng pinsan ko at ng mga kasamahan niya. At aalis na rin kami at usap ang lalaki iyan. Iiwan na rin namin sa inyo ang babaeng yan. Kaya ibaba niyo rin ang baril niyo. Sigaw ng pinsan pala ni Lander. Sige, sabay tayo. Utos ni Liam at dahan-dahang binaba ang baril at ganoon din naman ang lalaki. Dahan-dahang inalis ang pagkakatutok ng baril kay Light. Sinanyasan ng lalaki ang 2 tauhan na kunin sa Lander na ng mga oras na iyon ay wala nang malay dahil sa tindi ng bugbog na ginawa ni Light sa kanya. Sandali! Ano sa Angel? Umiiyak na tanong ni Ashley. Huwag mo nang pag-interesang makuha ang bata dahil hindi mo naman siya anak. Anak siya ng pinsan ko sa babaeng kamukha mo at hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kaya ka kinukulong ng pinsan ko dahil ayaw kanyang mawala dahil kamukha mo ang asawa niya. Nababaliw siya sa'yo, katulad ng pagkabaliw niya sa asawa niya. At ngayon ay dapat nang putulin ang kabaliwang ito kaya ikaw. Sabay tingin nito kay Light. Ilayo mo na ang babaeng yan o bantayan mong maigi. Kung ayaw mong maagaw ulit siya sa'yo ng baliw kong pinsan. Akmang aalis na ito nang sumigaw si Light. Anong ginagawa niya kay Ashley para tuluyang makalimot? Mariing tanong ni Light dito. Tinuturukan niya ito ng gamot na pampawala ng memorya. At ang totoo ay hindi ko rin alam kung safe iyon dahil pinasadya niya lang ang gamot sa isang scientifico. At hindi ko rin alam kung may side effect ba ito o kung ano man ang gamot para mawala ang bisa nito. Kayo na ang tumuklas dahil kahit ako'y hindi ko alam ang kasagutan. Sagot na lalaki kay Light. Palingon-lingon pa rin sa gawin nila, Liam ang lalaki. Habang kalong ng mga ito ang walang malay na si Lander. Hanggang sa tuluyan ng makalabas ang mga ito. Tumayo na si Light at yumakap sa umiiyak na si Ashley. Wow, may susunod pa kayang ganitong event? Pumapalakpak na sabi ng head committee ng event na iyon. Subukan mong gumawa ng ganitong event ulit at pasasabugin ko yung ulo mo. Bantang sabi ni Liam dito. Okay, old boss. Ikaw talaga, alam mong malakas ka sa akin eh. Tumatawang sabi nito. Alam mong ayaw na ayaw ko nang binibiro ako at masama ako magalit kapag binibiro. Matiim na sabi ni Liam at sinamaan nito ng tingin ang chairman. Natatawang pinigil ito ni Sian dahil nakikitang natatakot na ang kaharap sa asta ng kaibigan. Uwisit na matandang yun. Walang pinagkatandaan. Gusto ata mapaaga ang libing niya. Nanggigigil na sabi ni Liam at napatingin kay Light. Ano, masaya ka na? Sa tingin mo yung magaling niyang pinaggagawa mo, ha? Right timing. Yun ang kailangan natin dapat pero sumugod ka kaagad-agad ng basta-basta. Alam kong mahal mo siya pero hindi mo ba naisip na sa ginawa mo, maaari siyang mapahamak, ha? Umanda ka talaga pagdating sa bahay. Let's go! Sigaw ni Liam sa lahat ng tauhan at kila Light. At agad na nagsisunuran naman ang mga ito. Akbay-akbay ni Light sa Ashley at tila ayaw itong bitawan. Napapakamot na lang ito sa ulo dahil sa nakikitang matinding galit ng ama dahil sa ginawa niyang desisyon na hindi nito alam. At higit sa lahat ay dahil na rin sa pagsali niya sa ganitong organisasyon ay tingin niya dapat na talaga niyang ihanda ang sarili sa pag-uwi. Nagulat siya nang bigla siyang inakbayan ni Simon sa kabilang gilid niya at ngumisi ng nakakaloko. Kawawang bata oh, galit tatay. Palong maya. Sabay tawa nito. Ouch! Grabe ka naman pare. Ang sakit naman nun. Tama na. Tila batang sabi ni Simon at biglang napaaray dahil bigla siyang inakbayang pasakal ni Light at kinutusan sa ulo. Yan, sige pa. Mang-asar ka pa para maraming kutos.
Natatawang sabi ni Aris sa tila tuwang-tuwa sa nakikitang pagkutos nito ni Light sa kaibigan. Ikaw talaga? Wala akong kwentang kaibigan. Ikaw ang kutusan ko eh. Akmang kukutusan nga ni Simon si Aris pero mabilis na nakatakbong palayo ang isa habang tatawa-tawa. Natatawa naman si Ashley sa mga pinagagagawa ng mga ito. Napatulala din siya sa sarili. Ngayon lang niya naisip na ngayon lang siya tumawa at naging masaya mula nang magising siya na walang maalala. Are you okay, Mine? Tanong ni Light at niyakap ang babae. Dahil sa'yo ay ayos na ako. Malungkot lang dahil hindi ko na makikita si Angel at makakasama. Saka nag-aalala ako na baka saktan ito ni Lander. Malungkot na sabi ni Ashley. At the right time, Mine, makukuha natin siya at aalagaan na parang tunay nating anak. Malambing na sabi ni Light at isinakay na sa Ashley sa sasakyan niya. Uuwi muna tayo sa bahay nila, Mommy. Kasi yung bahay na pinagawa ko para sa atin ay puro alikabok na ata. At ipalilinis ko muna. Sambit ni Light at masayang tinanguan ni Ashley. Pagka-uwi, pinapunta ni Liam sa office niya sa bahay si Light at doon minisahan ng todo. Tango lang ng tango si Light dito at alam niyang kapag sumagot siya at nagdahilan ay magagalit itong lalo sa kanya na siyang ayaw niyang mangyari. Lubos niyang mahal at ginagalang ang kanyang magulang kaya ayaw niyang gumawa ng mga ikagagalit na mga ito hanggang kaya niya. Natapos na maayos ang pagmisa sa kanya. Pananermon pala. Lumapit ang ama kay Light at akala ng binata ay sasapakin siya ng ama sa unang pagkakataon kaya napapikit na lang siya. Handa siyang tanggapin ito dahil alam na may pagkakamali siya dito. Pero isang marahang tapik ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Para kang tanga, dumilat ka nga. Natatawang sabi ni Liam. Napadilat naman si Light habang natatawang kakamot-kamot sa ulo nito. Niyakap siya ng ama. Ayan na ang kasiyahan mo. Nasa iyo na kaya ingatan mo siyang maigi. Dahil kami ang nababaliw sa mga pinaggagawa mo. Sabi ng ama kay Light. Salamat, Dad. Salamat po. Nababadigan man, ay hindi niya napigil ang mapaluha dahil sa suportang ginawa ng ama sa kanya. Lumabas sila at naabutan sa sala sila, Miriam at Lian, na tuwang-tuwa dahil nasa harap na nila si Ashley at buhay na buhay. Naluluha si Lian habang niyakap ang tinuring ng kaibigan at ngayon ay magiging hipag niya. Matapos ay si Miriam naman ang yumakap dito. Naku, ikaw bata ka. Nag-alala kami ng husto nang mawala ka. Lalo na itong panganay ko. Halos mabaliw at ikaw lagi ang tawag-tawag lalo kapag lasing. Naiiyak na sabi ni Miriam na ikinatawa nila ni Liam at Light. Wow, mukhang may party ah. Sali ako ha? Nakangiting sabi ni Miko na tila di alam ang nangyayari. Puro ka kasi stock, kaya wala ka nang alam sa mundong kinagagalawan mo. Iling na sabi ni Liam. Ganoon ang panlalaki ng mata ni Miko nang makita si Ashley, lalo na nang nahihiyang ngumiti sa kanya ang dalaga. Uy, kumusta? Naalala mo ba ako? Close tayo dati, promise. Pahag nga. Akmang yayakapin ni Miko ang dalaga nang hinatak siyang palayo ni Light at tinitigan ng masama. No touch. Maring sabi ni Light at inakbayan sa Ashley. Ayong damot, di ikaw nang possessive. Tila naiinis na sabi ni Miko. Ganun na nga, bakit papalag ka? Maring tanong ni Light. Syempre hindi, kuya kita eh. Gutom na ako kaya bahala na kayo dyan. Nanay Clara, handito ng patay gutom na alaga mo. Pahing pagkain. Sabi ni Miko habang naglalakad patungong kusina. Napatanga ang lahat sa sinabi nito at maya-maya ay natawa ang lahat sa mga pinagsasasabi ng binatang tumungo sa kusina. Saan ba nagmana yung pagkapraning ng anak mo ha? Natatawang sabi ni Liam. Doon sa'yo. Natatawang sabi ni Miriam at tumungo na rin ng kusina para ipaghanda ng pagkain ng mga bagong dating. Uy, hindi kaya? Miriam, wait lang. Praning ba ako? Hindi naman ah. Sigaw ni Liam habang sumusunod sa kusina sa asawa. Masayang nagyakap sila Light at Ashley at si Lian ay sumunod naman sa kanyang ina sa kusina para tumulong dito. Sumunod naman din si James sa dalaga. Syempre, parang anino eh. Bukas, uuwi na tayo sa sarili natin bahay at after a month,
ay itutuloy na natin ang kasal. Magpapatulong ako kay Ninong Sia na maghanap ng gamot pangontra sa itinurok ng walang hiyang lalaki na iyon sa'yo. Pero kung hindi man bumalik ang alaala mo sa dati, ay ayos lang. Dahil gagawa tayo ng bago at masayang memories na magkasama. Buong suyong sabi ni Light at napatango lang sa Ashley. Napaluha siya dahil sa sobrang saya na naranasan ng mga oras na iyon. Meanwhile, nagasang na si Lander pero hindi pa rin makagalaw na maayos. Anong nangyari? Tanong nito kay Richard na pinsan niya. Binugbog ka nila at ngayon ay nasa ospital. Kung hindi ako dumating ay baka wala ka na. Tanging sabi nito, nasaan ang babaeng yun? Huwag mo sabihin na punta siya sa kanila. Tila nagagalit ng sabi ni Lander. Oo, no choice bro. Hayaan mo na siya dahil ang mahalaga ay ligtas ka at buhay. Just forget about it. Paliwanag ng pinsan kay Lander. No, I won't stop pestering them. Nagkamali silang hinayaan ako mabuhay dahil babawi ako. Hindi man ngayon dahil hindi ko pa kaya. Pero at the right time, ay makukuha ko ulit ang babaeng iyon at sisiguraduhin kong bubuntisin ko na siya. Ewan ko lang kung ganahan pa sa kanya lalaking iyon. And I would do it in a way na pandidirihan siya nito. Maghintay kayo. Nakangising sabi ni Lander. Bahala ka sa buhay mo. Kapag may nangyari na naman na masama sa iyo ay hindi na kita tutulungan sa kalokohan mo. And this would be the last time bro. Anyway, nandyan sa labas sa mga alalay mo at tauhan. Sila nang bahala sa iyo dahil aalis na ako at may importante pa akong gagawin. Paalam nito kay Lander at tinanguan lang ito na lalaki. Excited na ako mangyari ang araw na iyon. Yung mismong siya na magtutulak sa iyo palayo at ako ang sasalo sa iyo dahil syempre sa kagagawan ko rin. Tila baliw na sabi ni Lander sa sarili. Wake up, mine. Good morning. Nakangiting gising ni Light kay Ashley na nung umagang iyon ay kay sarap ng tulog sa bisig ng lalaking mahal na katabing natutulog sa kama. Hindi siya pumayag na hindi niya ito katabi dahil natatakot siya na baka biglang sumulpot si Lander at kunin siya. Ayaw na niyang makasama ito at lalong ayaw na niyang masaktan physically at emotionally. Higit sa lahat, ayaw niya itong makasama dahil hindi naman niya ito minamahal. Good morning. Nakangiting bate ni Ashley habang pinipilit idilat ang mga mata. Kinalas niya ang braso sa pagkakayakap sa lalaki para punasan ang mga mata at mukha ng kanyang mga palad. Nahiya siya baka may dumi pa siya sa mata. Titig na titig pa naman sa kanya ang lalaking nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa tuwing matititigan niya ito. At siya ay tititigan din ito. Akmang ipupunas na niya ang palad sa kanyang mukha nang hinuli ni Light ang kanyang kamay at ibinalik sa pagkakayakap sa bewang nito. Bakit ba ang hilig mong bumitaw? Kanina ka pang madaling araw. Lagi mong ikinakalas ang braso sa pagkakayakap ko. Pagkatapos ay ibabalik ko naman. Nakangusong sambit ni Light na animoy isang batang hindi binibigyan ng pansin ng kanyang ina. Ewan ko, malikot lang siguro talaga ako matulog at saka sandali lang. Baka kasi may dumi ako sa mata. Tatanggalin ko lang muna. Nahihiya niyang sabi at takman tatanggalin ulit ang braso sa pagkakayakap dito pero pinigilan siya ni Light. No, let me do it. Nakangiting sabi ni Light at ito na mismo ang kusang nagpunas ng mukha ni Ashley gamit ang sariling kamay. Nakakahiya naman. Namumula ang pisnging nabigkas ni Ashley sa binata. Mine, masanay ka na. Lalo na kapag naging mag-asawa na tayo. Dahil higit pa dyan ang gagawin ko sa'yo. Mapang-akit na bulong ni Light sa tenga ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Ashley sa mga sinabi ni Light at mahinang pinalo ang lalaki sa dibdib. Joke lang, Mine. Pero ngayong hindi pa tayo kasal, I will still respect you. I would just only hug and kiss you pero ngayon lang. Dahil pag kinasal na tayo, ay umanda ka sa akin. Tila kinakapos na hiningang bulong pa rin ni Light dito. Biglang napatayo sa kama si Ashley sa narinig. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang tenga at naaakit sa mabangong hininga nito kahit bagong gising lamang. Tatawa-tawang pinigilan naman ito ni Light. Where are you going, Mine? Nangaakit na tanong ni Light dito habang pigil ang braso ni Ashley na akmang hakbang na sana patungong banyo kung hindi lang pinigilan ng malanding lalaki. Maliligo? Bakit? Sasama ka?
Nandidilat ang mga mata niyang sagot at balik tanong kay Light. Pwede? Nakakaloko ang ngiting sagot ni Light dito. Sira ulo. Natatawang pinalo niya ang kamay ni Light na nakahawak sa braso niya. Nang mabitawan ni Light ang braso niya ay mabilis niyang tinakbo ang direksyon ng banyo. Agad niya itong inilak. Natatawang kinatok siya ng binata. Mine, pasukin mo ko. Sige na Mine, paliliguan kita at paliliguan mo rin ako. Tila nangaasar lang na sabi ni Light sa kanya habang nagpipigil ng tawa pa rin. Che! Natatawang sagot na lang dito ni Ashley. Ang gaan ng pakiramdam niya ng mga oras na iyon. Alam niyang ito yung pakiramdam na hinahanap-hanap niya. Mula noong nasa bahay siya ni Lander na animoy impyerno dahil sa kasama niyang nakatira doon. Dahil sa naalala ay biglang nalungkot sa Ashley. Bakit? Bakit kailangan maranasan ko ang ganoon? Tanging tanong niya sa kanyang sarili. Mine, bababa lang ako ha. Check ko lang kung may breakfast na. I love you. Sigaw ni Light sa babaeng nasa banyo. I love you too. Tugon niya pero alam niyang hindi na ito narinig ni Light dahil sumarado na ang pinto. Napanguso na lang siya dahil dito. Anong sabi mo? Biglang dinig niyang sigaw ni Light na nagpalundag kay Ashley ng panahon na iyon. Nandyan ka pa? Kala ko lumabas ka na. Tila nahihiyang nasabi lang na Ashley. Ako yun. Nasanay kasi ako pumasok sa kwarto ni kuya para makitulog. Kaya lang, nakalimutan kong may kasama na pala siya. Sinara ko kasi yung pinto. Natatawang biglang nagsalita si Miko. Napatili na lang si Ashley dahil sa pagkapahiya. Hindi naman niya sadyang isigaw dahil nahiya siyang magtapat dito pero sigurado siyang narinig nga nito ang tugon niya sa sinabi nito kanina. Pulang-pula na ang pisngin niya at siguradong pagtatawanan siyang lalo nito at tutudyuhin kung nakikita lang nito ang mukha niya ngayon. Ano ulit yung sinabi mo, Mike? Nakangising tanong ni Light. Kahit hindi nakikita ni Ashley ay alam niyang nakangisi ito base na rin sa pagkakasabi ng mga salita. Wala. Sabi ko sige. Tingnan mo kung may almusal na. Nahihiya at pilit pinagtatakpan ng mga salitang naibigkas niya. Mine, lagi ako naglilinis ng tenga kaya alam kong malinaw ang narinig ko at hindi yan yun. Hindi naniniwalang sabi ni Light. Ano ba yun? Tila walang maalalang sabi ni Ashley. Sige, kapag hindi mo inulit yung sinabi mo kanina ay humanda ka dahil papasugin talaga kita dyan sa banyo. Banta ni Light. Shams, ang hot? Papasukin na niya sa Ashley. Nakangiting sabi ni Miko pero bigla ding napatigil at napaisip dahil parang kahit siya ay nabastusan sa sinabi niya. Gunggong talaga. Ano? Sandali lang kasi. Tila gustong magpapadyak na sabi ni Ashley dito. Ano nga? Tila naiinip na sabi ni Light at gusto na talaga itong pasukin sa banyo para paaminin. Wala siyang pake kahit nakahubad pa ito dahil ang gusto niya ulitin ito ang sinabi sa kanya kanina. Ulitin mo na muna yung sinabi mo kasi sinagot ko lang naman yun eh. Nahihiyang sabi ni Ashley kay Light. Sige Mine, I love you. Malakas na sabi ni Light at hinihintay ang sagot ni Ashley sa kanya. Light, I love you too. Tila hirap at nahihiyang sabi ni Ashley dahil feeling niya sa sarili niya ay ngayon lang siya nakapagtapat ng nararamdaman niya. Ano ba yan? Putol-putol? Wala ako naintindihan. Reklamong sabi ni Light sa dalaga. Light, I love you too. Lakas loob at pikit matang sigaw ni Ashley sa loob ng banyo. Yes, Mine. After a year, narinig ko ulit yan sa'yo. At masaya ako na nasabi mo na ulit kahit di mo pa rin naalala ang lahat. Yes! Sigaw ni Light at nakipag-appear pa kay Miko na isa ring tuwang-tuwa. Magsisisigaw si Miko na lumabas ng kwarto ni Light. Mommy, may nagtapat dito. Kumanda kayo at may magpapasyomay. Tila batang sigaw ni Miko sa buong bahay. Gunggong talaga. Sige na, bumaba ka na. Sabi mo kanina, bababa ka para i-check kung may almusal na. Tila, pangungumbinsin ni Ashley dito dahil nahiya siya lumabas ng banyo at makita siyang pulang-pula ang muka dahil sa ipinagtapat dito. No, I will just wait here. May nang sambit ni Light at naghihintay sa
tapat ng pinto ng banyo. Nahiyaman ay lumabas na ng banyo si Ashley. Agad siyang hinapit ni Light sa bewang at hinalikan. And now, lalong hindi ka makakawala sa akin. 1 month from now, we will get married whether you like it or not. But before that, ipapakita ko muna sa iyo ang magiging pugad ng ating pagmamahal. Ang ating bagong tirahan. Our new home. Just for us and for our kids in the near future. Nakangiting sabi ni Light kay Ashley. I love you, Light. Naiiyak na sabi ni Ashley kay Light. And I love you more, mine. And you're just mine. All mine. Tila possessive na sabi ni Light. Yes, Light. I'm just all yours. All yours. Nakangiting tiningala ni Ashley ang lalaking hindi hamak na matangkad sa kanya. Isang matamis na halik muli ang kanilang pinagsaluhan bago tuluyang bumaba ng bahay. Pagbaba pa lang nila ay masayang sinalubong at binati sila ng lahat. Napakasaya ng araw nila na iyon. Hindi ramdam ang darating na isang pagsubok muli sa kanilang buhay. Dahil buhay na buhay pa rin ang salot at anay na sisira sa kanila. For now, masaya nilang kapiling ang isa't isa. Pulang-pula ang mukha ni Ashley habang binabati ng mga kasama sa bahay. Lalo na titig sa kanya. Lagi sa Light at halos ayaw bitawan ng paningin nito. Lalo na at ang lakas mang Alaska ni Miko. Kundi pa may tumawag para ibalita ang tungkol sa babaeng ini-stalk nito ay hindi pa ito lalayas. Tila ito nataranta at nagmamadaling umalis at hindi na nga sa kanila nakapagpaalam ng maayos. Get ready, mine. We're leaving in an hour. Nakangiting sabi ni Light kay Ashley. Malipas nga ang 1 oras makatapos makakain at makapag-ayos ay umalis na sila at nagpaalam. Binilinan ni Miriam sa Ashley na laging dumalaw sa kanila. Tinanguan lang ito ng dalaga. Bago tayo pumunta ng bago nating bahay, ay meron muna tayong dadaanan. Nakangiting sabi ni Light at siyang nagpabasag ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Ngiti at tangulang ang naging kasagutan ni Ashley. Naiilang pa rin talaga siya. Lalo na nang pakatitigan siya ng malagkit ng lalaki. Parang gusto niyang tumiklop. Nakarating sila sa isang building na tila condo unit at hindi nga siya nagkamali nang pumasok sa loob dahil isa nga itong condo unit. Ano kayang gagawin namin dito? Tanging nasa isip ng dalaga. Sumakay sila ng elevator at nang marating ang isang palapag, masuyo siyang inalalayan ni Light palabas ng elevator at iginiyang patungo sa isang pinto ng isang unit. Nginitian siya ulit ni Light bago tuluyang binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya isang malinis na condo unit. Ewan ni Ashley pero biglang lukso ng malakas ang puso niya at tilang gusto maluha ng mga oras na iyon. Tila ba napaka-espesyal sa kanya ng unit na iyon. Nang pumasok sila sa loob ay tuluyang napaiyak ang dalaga kaya niyakap siya ni Light. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak pero gusto ko ang lugar na ito. Ano bang meron dito? Umiiyak na tanong ni Ashley. Well, at this unit, nangyari ang isang nakakatawang tagpo. Kasi dito tayo unang pinagtagpo ng tadhana. Yup, you heard it right. Dito tayo unang nagkita. Nakangiting sabi ni Light. Tahimik lang na nakikinig sa Ashley habang patuloy pa rin ang kanyang pagluha. Alam mo ba kung ano nangyari nung una tayo nagkita dito? Nakangising sabi ni Light at pinaupo sa sofa sa Ashley. Paano? Tila na-excite na tanong ni Ashley at ngumisi muna si Light. You cried when I asked you to cook for me. Natatawang sabi ni Light. Bakit? Takang tanong ni Ashley dito. Kasi natatakot kang gamitin ang mga gamit sa kusina dahil hindi mo kilala at natatakot kang baka may masira. Natatawang sabi ni Light na mula sa Ashley at napayuko. Sorry. Hindi ko intensyong tawanan ka. I just find it cute. Sorry na, mine. Huwag kang magalit ha. Malambing na sambit ni Light at sinakop ng mga palad ang mukha ni Ashley. Ano pang nangyari? Tila gusto pang malaman ni Ashley ang lahat. I bought you clothes. Sandali. Kasi yung suot mo noon hanggang talampakan. Nakangising sambit ni Light. Huh? Talaga? Parang pangmanang? Tila hindi makapaniwalang sabi ni Ashley dito.
Yes. And you know what happened next? Tila may kumikislap na bagay sa mata ni Light dahil sa naalala. Ano? Nalalaki mata na sabi ni Ashley. Nagulat ang dalaga nang bigla siyang inihiga ni Light. Ganito. Mahinang anas ni Light at sinakop ng matagal ang mga labi niya. Nagulat man ay tinuguan ni Ashley ang mga halik ng kanyang kasintahan. We almost done that thing. But... Tila ayaw nang ituloy ni Light ang sasabihin. But what? Tila nahihirapang sabi ni Ashley at ayaw niyang tumigil si Light sa ginagawa nitong paghawak sa kanya. Pero tumigil na ang binata sa ginagawa sa kanya. We almost do what we should not. Kaya lang, may dumating na mga storbo. Napabuntong hininga na sabi ni Light. Sino? Takang tanong ni Ashley. Ang pamilya ko, si Mommy, si Daddy, at ang walang kupas na si Miko. Nagsumbong ata dahil pinagsaraduhan ko. At nang bumalik may kasama ng mga Guardia Civil at inalis ka nila dito. Naiinis na sabi ni Light pag naalala iyon. Bakit? Takang tanong ni Ashley. Naabutan ka nilang umiiyak. Nakangising sabi ni Light. Bakit? Nagtatakang sabi ni Ashley. Ewan ko sa'yo. Basta nagulat din ako bakit ka umiiyak. Nagkatitigan silang dalawa at maya-maya ay sabay na tumawa. Para silang tanga, natawa lang ng tawa. Tapos umalis na ako dito. Di hindi tayo nagkasama nun. Tanong ni Ashley. Siyempre nagkasama pa rin. Bahay ko pa rin yung bahay nila. Malamang doon ako umuwi. Natatawang sabi ni Light at inalalaya ni Light si Ashley patungo sa dating kwarto niya. Your room. Nakangiting sabi ni Light. Napangiti rin sa Ashley nang makapasok sila sa loob ng dati niyang kwarto. Parang napaka-special na lugar na ito. Tila wala sa sariling sambit ni Ashley. Of course, it was. Dahil sa kwartong ito, dito ako nag-propose sa'yo. Nakangiting nakatitig sa mukha ni Ashley na sabi ni Light. Napalaki ang mata ni Ashley sa narinig. Ang daya. Bakit hindi ko maalala? Naiiyak na sabi ni Ashley. Shh, it's okay. Gagawa na lang tayo ng mga bagong magagandang alaala natin na hanggang sa pagtanda natin ay daladala natin. Nalungkot din si Light nang makita ang kamay ni Ashley at makitang wala na doon ang ibinigay niyang singsing nang mag-propose siya sa dalaga. That ring. Wala na siya dito sa maganda mong kamay. Malungkot na sabi ni Light. Napayakap si Ashley dito. Ayos lang kahit walang singsing. Ang mahalaga ay magkasama na tayo. Lumuluhang sabi ng dalaga. You're mine, cause you are more precious than those jewelries. You are the most important in my life. Kaya kung mawala lahat, huwag ka lang. Sambit ni Light at binigyan na isang matagal na halik sa labi ang dalaga. Now, let's go to our new paradise and forget all those bad past. Let's make a new life mine. But before that, mamasyal na tayo. May pinapaayos pa kasi ako sa bahay kaya maya-maya na tayo pumunta. Nakangiting sabi ni Light at inaya nang lumabas sa Ashley. Pinasyal muna ni Light si Ashley at sadyang nalibang ang dalaga. Kumain muna rin sila sa labas. Maggagabi na nang nag-decide si Light na tumungo na sa bahay na ipinagawa niya para kay Ashley. 1 taon na ang nakararaan. Nang makarating sa isang subdivision na iilan pa lang ang bahay ang nandoon, pero lahat ay pawang mansyon ng itsura. Sagit pa lang ay piniringan na ni Light si Ashley. Para saan? Takang tanong ni Ashley. Para may surprise. Nakangiting sabi ni Light. Pumayag si Ashley at tinuloy na ni Light ang pagdodrive. Inalalayan niyang bumaba ng sasakyan ang nakapiring na dalaga. Malamig na simoy ng hangin ang sumalubong kay Ashley pagbaba. Magdidilim na ang paligid dahil sadyang maggagabi na noon. Matagal pa? Tila naiinip na sabi ni Ashley. Ang inipin mo naman, mine. Wait lang. Okay, nandito na tayo sa tapat. Tila excited at kinakabahan na sabi ni Light. Tanggalin mo na itong piring. Gusto kong makita. Tagal naman. Naiinip na talagang sabi ni Ashley. Wait lang. Kinakabahan ako Baka hindi mo magustuhan.
Pero kung hindi mo magustuhan, magpapagawa na lang tayo ng bago. Yung magugustuhan mo talaga. Kinakabahang sabi ni Light. Ang dami mo namang sinasabi. Basta simpleng bahay, ayos na sa akin. Ang mahalaga ay kasama kitang nakatira. Naiinis na sabi ni Ashley. At tangkang siya na magtatanggal ng piring pero inawat na Light. Wait lang, mind ko. Ako na. Pumunta sa likuran ni Ashley si Light. Dahan-dahang kinalas ang piring sa kaunti-unting ibinaba. Si Ashley ay dahan-dahang iminulat ang mga mata dahil nasilaw sa ilaw mula sa labas ng bahay. At nang maging malinaw na ang lahat sa kanya, ay ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya.